once more, can I invite everyone to stand up, please? Praise God. Mabuti ba ang Diyos sa buhay ng bawat isa sa atin, mga kapatid? Mabuti? 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 Pwede bang sigawan natin ang pangalan ni Jesus? Come on, everybody. Let's shout, Jesus. Louder. Jesus! Jesus! We praise you, God. So our Father, in the name of Yeshua, we praise you. We magnify you in this place, O God. Panginoon, patuloy niyong dalhin ang mga kaluluwang ligaw sa iglesyang ito. Panginoon, patuloy mong dalhin ang patay na kaluluwa sa iglesyang ito. At patuloy niyo po gawing kasangkapan ng iglesyang ito sa banal mong ministeryo. Father, we honor you. Father, we praise you. Father, we honor you, we praise you, we glorify you, and we will shout forever your name. Yes! Kapatid, naririnig ka ng Panginoon at nakikita ka ng Panginoon. And Father, patuloy niyo po gamitin ang bawat isa sa amin upang mahipo pa ang mga taong nawawala. Father, iyon yung number 1 na utos mo sa amin. 28:19, go ye and make disciples. Panginoon, marami pang kaluluwa na kailangan sa iyo. And today, we will glorify you lang. Wala kaming masabi, Panginoon, dahil daman-daman namin ang pag-ibig mo. Daman-daman namin yung kapangyarihan mo. Daman-daman namin yung pagsama mo sa aming kalagitnaan. Salamat, Ama, dahil may gagawin ka pa na dakila sa aming iglesia. Pwedeng palakpakan natin ang Panginoon, kapatid? Come on. Pwedeng lakasan mo pa, kapatid? Jesus is alive indeed. Jesus is alive in the lives of everyone here. May problema ka, Panginoong Jesucristo ang sagot dyan. Palakpakan mo ang Panginoon. Come on, church. Let's worship our God. Let's worship our God. Hallelujah, Father. Hallelujah, Father. Hallelujah, Father. In the mighty, majestic, and matchless name of our Lord, soon coming King. Manguna po kayo. Magsalita po kayo. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Maaaring mapunan na lahat. Palakpakan natin si Lord. Palakpakan natin si Lord. Amen. Amen. So yan, mga kapatid. Sobrang excited ako to share the Word of God. Are you with me? Palakpakan natin ulit si Lord. Ang sarap palakpakan ni Lord. Kasi deserve ni Lord yung mataas na palakpakan. Deserve ni Lord yung malakas na papuri. Deserve ni Lord yung pagsigaw-sigaw mo. Ibigay mo yan. Huwag sa asawa mo yung sigaw. Sa Panginoon yung sigaw. Come on, church. Amen. 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 So, mga kapatid, sa mga bago po na nandito, huwag kayong ma-starstruck. Ako lang to, si Tom Cruise. Hollywood star. Hindi, biro lang mga kapatid. So, before we start, I would like to welcome everyone who is new in our church. Allison, the two of us, nakasama natin for how many weeks, but we welcome you here in this church, mga kapatid. Huwag kayong mahihiya. At kung sino man yung bago, huwag kayong mahihiya. Dapat walang hiya tayo dito sa mga church na to. Okay? Lumapit ka sa simbahan, lumapit ka sa Panginoon, huwag kang mahiya. Dahil lahat tayo nangangailangan ng tagapagligtas. Amen? Amen. At dito, babaguhin tayo ng Panginoon. Amen? Are you with me, church? Amen. Purihin ang Panginoon. So, let's proceed na sa ating topic. So, last time, ang topic natin, kung maalala nyo, ano yun? Hindi ko rin maalala. So, the last time that I speak dito is tungkol sa, nakalimutan ko na rin. Ano ba yan?
Ganun kakalimutin ng tao, mga kapatid. So, kailangan natin talaga salita ng Diyos araw-araw. Amen. Amen. Anyway, so, may nakaalala ba? Kung sino? May 500 sa akin kung sino yung makakalala ng topic class. G? May 500 kay Pastora. Joke lang. So anyway, ang topic natin ay sa Book of Luke. Luke chapter 7, verses 11 to 17. Buksan po natin ang ating mga Bible. Hallelujah, Father. Move in this place tonight. We need you. So let us read, mga kapatid. The book that we are gonna tackle is again, mga kapatid, sa libro ng Lucas. Book of Luke, chapter 7, verses 11 to 17. So let's read together. Verse 11, soon afterward, he went to a town called Nain, and his disciples, and a great crowd went with him. Verse 12, as he drew near to the gate of the town, nung papalapit na siya sa gate of the town, behold, a man who had died was being carried out, the only son of his mother, and she was a widow, and considerable crowd from the town was with her. Yan. Verse 13, and when the Lord saw her, he had compassion on her, and said to her, do not weep. Do not weep. 14, then he came up and touched the bier, and the bearers stood still. And he said, young man, I say to you, arise. Let's proceed. And the dead man sat up and began to speak. And Jesus gave him to his mother. Fear seized them all. And they glorified God, saying, a great prophet has arisen among us, and God has visited His people. Purihin po ang Panginoon sa pagkabasa ng kanyang salita. Pero gusto ko mas maintindihan natin ang buo kasi alam ko naman, mas na-appreciate nyo yung Tagalog. Kaya, eto pa pala, may verse 17, sorry. Nakalimutan natin. And his report about him spread through the whole of Judea and all the surroundings country. So, Tagalogin natin para mas maintindihan natin, mga kapatid, Verse 11, pagkatapos pumunta si Jesus sa bayan ng Nain. Sumama sa kanya ang mga taga-sunod niya at ang maraming tao. Sumunod, So, ng verse 12, nang malapit na sila sa pintuan ng bayan ng Nain, nakasalubong nila ang libing ng kaisa-isang anak ng isang biyuda. Marami ang nakikipaglibing. Nahabag ang Panginoon sa biyuda na makita niya ito. Sinabi niya sa biyuda, I highlighted it, mga kapatid, huwag kang umiyak. Verse 14, nilapitan ni Jesus at hinawakan ng kinalalagyan ng patay upang tumigil ang mga nagdadala nito. Sinabi ni Jesus, binata, bumangon ka. Umupo ang patay at nagsalita. Imagine that, mga kapatid. At ibinigay siya ni Jesus sa kanyang ina. Kinilabutan ng mga tao at nagpuri sila sa Diyos. Sinabi nila, inalala tayo ng Diyos, isinugo niya sa atin ng isang dakilang propeta. Verse 17, at kumalat sa buong Judea at sa lahat ng lugar sa palibot nito ang balita tungkol kay Jesus. Purihin po ang Panginoon. So ano po ba itong pag-aaralan natin sa mga oras na to? Ano po ba yung nais sabihin ng Diyos sa atin? Gising pa po ba ang lahat? Giniginaw na ba? Hindi, mainit. Inaantok ba? Pag inaantok, pakikalabit ang katabi, pakisabi, gising. Pakikalabit yung katabi, dali. Ayan, gising ka, gising ka. Ayan, gising ka. Kamayan mo, mahalaga yan. Baka natutulog na So, huwag kayong mag-alala, gaya na lagi kong sinasabi, mga kapatid, bibilisan ko lang to kasi ayokong inaantok kayo. Okay lang? Bibilisan natin, ha? So, ayan. So, ano ba yung idea ng talatang pinag-aralan natin, mga kapatid? The big idea is kung saan nag-arrive o dumating ang Panginoong Hesukristo, ang kamatayan ay nagre-retreat. Ang kamatayan ay umaalis. Nakikita nyo?
Iyon yung idea ng teksto na binasa natin. At yung compassion ng Panginoon, yung awa ng Diyos, ay higit pa sa sakit na nararamdaman ng isang tao. Sino yung may sakit dito? Taas kamay. Ako lang ba yung may sakit dito? Amen, amen. Sino ba yung may sakit? Sino yung may karamdaman, may problema, may struggles? Hoy, ba't ang konti nyo? Nasaan kayo? Ako lang ba may problema dito? Ha? Ako lang ba yung may nararamdaman dito? Ako lang ba yung nalulungkot dito? Ako lang ba yung nag-iisip ng gastusin dito? Hindi, nanay ko yung nag-iisip ng gastusin sa amin. Anyway, mga kapatid, purihin ang Panginoon. Ang Panginoon Diyos ay higit pa sa problema na pinagdadaanan mo. Amen? Iyon yung idea. Di ako galit. Sumisigaw lang. And His authority is greater than your impossibility. Ano? Yung kapangyarihan po ng Diyos ay higit pa sa mga imposibleng bagay sa buhay mo na patuloy mong pinapanalangin, idinadasal sa Panginoon. Iyon yung teksto o idea ng bersikulo na binasa natin, mga kapatid. Are you with me? Naiintindihan po ba natin? Kasama ko ba kayo? Ayun. Perfect. So, sa pag-uumpisa, mga kapatid, ano? Sino dito yung mga naka-attend na sa patay? Ayan, wala na naman nagtataas ng kamay. Sasakalin ko na kayo. Hindi, joke lang. Ayan, sino yung naka-attend sa patay? Sino yung nakipaglamay na? Ayan, praise God. I do believe most of us attended a funeral services. Most of us ay umattend pa sa isang prosesyon. Amen? Ano? Sa prosesyon naman patay. Ayan. And some people here in this church are burying people. What I'm trying to say, some of the people here in this church are burying people. Ano ibig sabihin nun? Naniniwala ako sa Tagalog na ang iba sa atin dito ay naglilibing ng tao. Are you with me? You are trying to move on from someone else. You are trying to bury people that hurt you so bad. Nakuha natin? Yung mga taong nakasakit sa atin ng husto, sinusubukan nating ilibing. Sino na yung mga inilibing natin? Huwag naman sana yung katabi nyo. Ayan na. Huwag naman sana yung katabi nyo. Ano? Sana hindi mo yan ilibing. So others are burying in this church. Some of us here are burying dreams. Naniniwala ako dyan. You are trying to bury a dream. Ano ba'y dream? Sa Tagalog, ano yung dream? Ano? Pangarap. Ayan. So ano ba yung pangarap mo? Pakitabit ka na may katabi mo. Ano ba yung pangarap mo? Dali, sabihin mo. Baka nakalimutan na niya yung pangarap niya. Ayan. Lahat tayo dito nangangarap, mga kapatid. Alam niyo kung ano yung pangarap ko? Chichika ko sa inyo. Gusto ko magkaroon ako ng hacienda. Ayan. Sana kayo din. Alam niyo, pag nangyari yun, sasama ko kayo. Anyway, hacienda. Ayan, may mga farm na dyan. Ayun yung pangarap ko para sa aming pamilya. May farm kami, may mga puno, ayan, kakain lang kami. No? Siguro kayo din, pangarap nyo rin yun. Ako, pangarap ko yun. May mga hayop, tapos may mga puno. Ayan lang, kapag nagugutom ako, pipitas lang ako. May mga ganun yung pangarap ko. At bukod doon sa pangarap na yun, nais ko pong maging doktor. Ayan. Doktor ng hayop, Betmed. Ayun yung nais ko. Ayan. BS Biology po ako ang tinapos ko, mga kapatid. Anyway, hindi naman nangyari yun. Ang gusto pala ng Panginoon, doktor ng kaluluwa. Praise God. Palakpakan naman natin ang Diyos. Ayan. Ayan, gusto ko yan. Iba pala, ang doktor ang gusto ng Panginoon sa atin. So, most of us here, siguro, you guys are trying to bury some dreams. Ano ba yung mga pangarap mo? Dahil ba imposible nang marating ito, kaya nililibing mo na? Kinakalimutan mo na? Pastor, ang dami kong pinapakaing ulo sa bahay namin. Mukhang malabo na yung pangarap ko. Ayan, And others are burying marriages. Ayan. Inililibing natin yung mga taong mahal natin sa buhay, kahit buhay pa. Are you with me?
Ayan, kinakalimutan na natin yung mga pinakasalan natin, yung mga pinangakuan natin sa Diyos. Ayan, medyo umiinit na, Pastor. Lamigan mo ng bahagya. Okay, lalamigan natin, ano? So, ayan. We are trying to move on from our exes. Mga ex natin sa buhay. Yung kapag nakita mo yung mga ka-church mo na ex mo, parang di kayo magkakilala. Ano? Yung mga taong minsan pa tinuring mong kaibigan, ngayon parang wala nang pakialamanan. Sino dito yung mga ganon? Marami, aray ko. Pakitapik naman yung katabi pakisabi, mahal kita. Come on, church. Pakitapik yung katabi pakisabi, mahal kita. I love you with the love of the Lord. Amen. I love you with the love of the Lord. Mga kapatid, mahal ko din kayo. Magmahalan tayo dito. Yun yung trabaho natin. Amen? Pwede palakpakan natin si Lord. Amen. Amen. Praise God. And some of here right now are smiling. Yun yung katabi mo. Umingiti ba? Umingiti? Okay, sign of ano yan? Sign of aging. Hindi, joke lang. Ngumingiti. Sign na buhay ba yan? Okay? Someone here is smiling while carrying a coffin. Alam niyo coffin, mga kapatid? Hindi, yung iniinom. Coffin. Sabi ko sa inyo eh. Sino magigets niyo yun, mga 12? Ano? Coffin. Alam niyo coffin? Yung pag may sakit ka, may sipon ka, your coffin. Awit sa'yo, Pastor. Lubayan mo na kami. Yan. So some of us here are smiling right now, pero you are carrying a coffin in your life. Nagdadala ka ng kabaong sa kaluluwa mo. Ano ba yung mga kabaong na yan, Pastor? Ang gulo-gulo mo naman. Yung mga kabaong natin sa buhay, yung mga bagay na gusto nating ilibing at kalimutan. Yung mga bagay na gusto nating takasan. Yung mga tao na ayaw nating patawarin. O kasama ko pa ba kayo? Kasama ko pa kayo, no? Ayan. So, ayan. This story is hindi lang tungkol sa namatay na bata. Binata. Okay? Yung story na to. It's about what happens. Tungkol ito sa kung ano yung mangyayari kapag ang nagbibigay ng buhay, ang buhay na meet ang patay. Nakuha nyo? Nakuha natin, mga kapatid. Etong istoryang ito ay tungkol kapag na-meet ng nagbibigay ng buhay yung isang patay. And the greatest miracle na makikita natin, miracle to, naniniwala ba kayo, mga kapatid? Miracle to. Naniniwala ako na intindihan natin lahat to. Ang nangyari po dito, mga kapatid, context lang, bilisan natin. Si Jesus, galing papunta siya sa Nain. Amen? Papunta siya doon. And then parang, imagine nyo yung taal, yung tawag dito, yung arko ng taal. Ayan. Makita nyo may papalabas, prosesyon ng mga patay. And dumating si Jesus. Dami nila. Grupo ng mga patay ito, no, mga kapatid, yung makikita natin. Grupo ng mga patay. Prosesyon, of course. Wala namang nagprosesyon ng isa lang, mag-isa lang. Ano? So anyway, at sa Panginoon, grupo din. Try to imagine that, mga kapatid. Isang grupo ng malulungkot. Isang grupo na nagigrieve. Isang grupo na nananaghoy. Isang grupo na umiiyak. Yun ang matayan. At yung isa naman ay grupo na nagsasaya. Grupo na masaya. Bakit po? Si Jesus yung tinutukoy ko, mga kapatid. Bakit nagsasaya sila? Kung babalik po tayo sa preceding verse, bago yung verses na ito, no, ang Panginoon po ay nagpagaling. Nagpagaling ng may sakit. Yung kapitan. Kapitan ng mga Romano. Yung kaibigan ng kapitan ng mga Romano. Pinagaling. At doon nirecommend ng Panginoong Jesucristo yung pananampalataya ng isang kapitan. Bakit po? Dahil sabi ng kapitan, sa salita mo lamang ay gagaling na. Ito, basahin ko sa inyo, ha? Sabi sa Lucas chapter 7, verse 7. 7:7, mga kapatid. Ala dyan.
At hindi rin po ako karapat-dapat na humarap sa inyo, sa halip, iutos nyo lamang na gumaling ang aking katiwala at siya'y gagaling. Purihin po ang Panginoon. So nirecommend ng Panginoong Hesukristo yung pananampalataya ng isang kapitan. Dahil sabi niya, sa salita mo lamang ay gagaling na. Sa utos mo lamang, gagaling na. So that's what Jesus did. At bumalik siya, gumaling naman. So from that point, marami na ang nangyaring himala kung saan maraming tao ang nag-admire sa Panginoon, hinangaan ng Panginoon, sumunod sa Panginoon. Are you with me? Are you following? So that's what happened. Masaya sila. Nagre-rejoice sila, may gumaling. Isang grupo sila, bukod sa mga disipulo. So nag-meet yung malulungkot sa masasaya. Pakitapik yung katabi, bakit ang lungkot mo? Tingnan mo, lumulungkot na. Ayan. We will meet Jesus in this church right now. Are you with me, church? So, yan. So, the greatest miracle is that Jesus, nag-i-interrupt pa rin siya sa funeral ng buhay mo ngayon. Ang Panginoon nag-interrupt sa funeral. Amen? Ano ba yung ibig sabihin ng widow? Ito ba yung bintana? Sorry. Ako lang to. Widow, bintana. Yung widow, Tagalog, balo. Tama? Balo. Ayan. Yung babaeng balo. Kapag sinabing balo, namatay yung asawa. Di ba? Mag-isa na lang. So kung di namatay yung asawa mo, hindi ka balo. Iniwan ka. Aray ko. Pakita mo yung katabi. Aray ko. Ayan. Iniwan ka po, hindi ka balo. Hindi ka widow, hindi ka bintana. Iniwan ka. Masakit na katotohanan. But anyway, ang dami nating inililibing sa ating buhay, naniniwala ako na ang Panginoon ay nag-i-interrupt pa rin at kaya niyang buhayin yung mga patay sa buhay mo sa mga oras na to. Amen, church? Are you with me? So kaya naman, ano na ba nangyari? Ay, pabalik tayo. Kaya naman, ang title ng preaching na ito, mga kapatid, is When Jesus Interrupts Your Funeral. Sino yung mga nililibing na dito? Ayan, ang daming nililibing, At ang Panginoon ay nais mag-interrupt. Ano ba ibig sabihin ng interrupt? Mag-intercede, Nais niyang i-touch, pakialamanan yung libing mo. Ayan yung title natin ngayon. Pastor, ba nang naging ganyan tayo? Para tayong nasa libing, So, aralin natin mabuti, mga kapatid, So, let's see. As He drew near to the gate. Ayan. Hinighlight ko lang yan, mga kapatid. As He drew near to the gate. As He, in some version po, mga kapatid, like NIV, ito ang sabi, as He approached the town gate. Ayan, sabi dyan. So, may mapapansin kayo na kakaiba. Ang Panginoong Hesukristo po ay hindi invited. Paano ka mag-i-invite? Lamay yun, pastor. Hindi siya invited. And yung bintana, yung widow, mga kapatid, hindi naman siya nagdasal. She didn't pray. Hindi naman sinabi dyan. Hindi natin alam kung nag-pray siya or anyway. She didn't pray. And ang Panginoong Hesukristo, wala naman nagtanong o nag-ask sa kanya na pumunta ka. Jesus. Siguro strangers sila. Hindi sila magkakilala with the widow and Jesus Christ. But Jesus Christ, anyway, is kilala. Itong babae na to, naniniwala ako dyan. And, if you will notice, pwede namang padaanin na lang ni Lord. Diba? Okay, manunood na lang tayo sa prosesyon ngayon, tapos dadaan sila. Then after that, si Jesus naman yung papasok. Pwede naman gano'n na lang, di ba? Pwede naman, di naman makailam ang Panginoong Hesukristo. Pero bakit pa kailangan makailam ng Panginoon? So, yan yung mga tanong na kung saan nais nating i-reveal. So, sometimes, God's greatest work, yung gawa ng Panginoon, ay nag-uumpisa bago ka pa manalangin. Nakuha nyo? Yung gawa ng Panginoon ay nag-uumpisa bago mo pahingin. Kaya, the next point that I would like to share with you, Jesus meets you
at the place of your greatest pain. He will meet you. Try to imagine the widow. Ano po ba meron dito sa bintana? Madumi, pastor. Kailangan linisin. Are you with me? Chill lang kayo, guys. So let's lighten up. Notice the widow, ano? She lost her husband. Wala siyang asawa, mga kapatid. Amen? She lost her husband. Imagine, trying to, isipin natin, ano? Wala ka siyang asawa. And now she lost her only son. Nag-iisa niyang anak yan, mga kapatid. Nag-iisa niyang anak, binatilyo. Sino kasama niya ngayon? Wala, no one. She's a loner. Nag-iisa sa buhay. Walang asawa, walang provider. Walang magpo-provide, mga kapatid. Walang future siguro. Ganon yung hirap na di nagdadaanan ng isang widow. Kaya ang Panginoon napakalapit ng Panginoong Hesukristo. Kung babasahin po natin ang Biblia, napakalapit ng Panginoon sa mga balo. Ano? So parang ano ba yun? Very special. VIP yung treatment ng Panginoon sa mga babaeng balo o sa mga balo. So, no future, walang inheritance, walang tagapagmana, walang magmamana, at walang protection. Are you with me, mga kapatid? Sino inaantok? Taas kamay. Pwede nang umuwi. Joke lang. She wasn't only grieving emotionally. Papasin natin, hindi lang siya nahihirapan emotionally. Hindi lang siya namomroblema kung ano na yung next na mangyayari. Emotionally, umiiyak siya, lonely. She was devastated. Siya ay wasak, mga kapatid, tulad ng financially, siguro, wala na magpo-provide. And she's thinking about that. Siguro socially, wala na siyang mga kaibigan or whatsoever. Siguro ganon. And siguro din, spiritually, devastated siya. Sira siya. Yung relasyon niya sa Panginoon, wala. Nakukuha po ba natin? So, ibig sabihin, yung future niya, yung kinabukasan ng babaeng balo, ay nasa loob nung coffin, nung kape, nung kabaong. Nasa loob nung kabaong, mga kapatid. So, some of us here in this church right now are carrying a coffin din. Ayan. Apply natin sa ating buhay. Apply natin sa kasalukuyan. Some of us here, siguro katabi mo ngayon. Pakitabi ka namin katabi mo, huwag ka naman sana. Pero mukhang ikaw nga. So, fasten your seatbelt, sabi nga ni Stephen Prado. Pastor is on the way. Ayan. So, some of us are carrying a coffin in our life, mga kapatid. Mga kabaong sa ating buhay. Ano ba yung mga kabaong na to, Pastor? Nasa simbahan tayo, kabaong na kabaong yung mga pinag-uusapan natin. Maybe that is your joy. Are you with me? Yung nawawala na yung gana mo sa buhay. Ano yung sabi ng Nescafe? Para kanino ka bumabangon? Nawala na yun. Nawala na yung dahilan kung para kanino ka ba bumabangon. Nawala na yung saya. Naalala mo yun dati, yung ganadong-ganado ka magtrabaho, ganadong-ganado ka mag-start ng negosyo. Tapos unti-unting nawawala. Naalala mo ba yung mga pagkakataon na ang saya-saya mo mag-church? Punta ka dito. Napakaaga mo pa, mga 8:30 yung start ng church. 6:30 nandito ka na. Sino ka ba? Imagine that. You're so eager na magsimba. Tapos ngayon, dadating ka 8:30 yung start, 9:30 ka dumadating. Purihin ang Panginoon. Palakpakan naman natin si Lord. Kasi ang Panginoon papalapit na sa'yo. Palakpakan natin ang Panginoon kasi papalapit na ang Panginoon sa'yo. Itatouch ka na niya ngayon, kapatid. So, maybe some of us are carrying a coffin. Na tinatry nating ilibing. And some of us are trying to bury our purity. Ayan. Sa mga kabataan, I'm speaking to the youth people. Maybe na-lost mo na yung purity mo or virginity mo, mga kapatid. And you are trying to carry it sa buhay mo. It's okay. God will purify you. God will mold you again. Naniniwala ba kayo doon, mga kapatid? Amen. Amen. So, maybe you're carrying a coffin na hindi nakikita ng iba kahit nakangiti ka.
yung fire sa puso mo. Yung fire mo maglingkod, magsimba, mag-serve sa Panginoon. Yung fire mo, yung init mo sa paglilingkod sa Diyos, maybe nawawala na. Medyo nauubos na. Pastor, yung apoy ko ganito kataas dati. Sino yung mga ganito? Ngayon, di mo na makita, Pastor. Nakangiti yan. Tingnan mo. Sino may katabi mo? Nakangiti yan, pero yung fire niya, gano'n na lang. Are you with me, mga kapatid? Kasama ko po kayo? Ayan. So people see your smile. Nakikita po natin yung ngiti ng bawat isa. Amen? Ang ganda tignan, pero di natin alam yung bitbitin ng bawat isa. Kaya, maging kind po tayo sa iba. Pakitapik naman yung katabi, pakisabi ulit, I love you with the love of the Lord. Dali, lakasan mo. I love you with the love of the Lord. Huwag mong usuan, ginungusuan mo eh. Wala pa, nakanguso na. Ayan. So people see your smile. Nakikita ng Panginoon yung ngiti mo, ay ng tao yung ngiti mo, pero hindi niya nakikita yung mga kabaong mo sa buhay. Yung mga burden, yung mga problema mo sa buhay. Pero alam mo, gaya sa teksto na binasa natin, Jesus will meet you at the place of your greatest pain. Nakikita ng tao na masaya ka, pero may bitbitin ka, but what Jesus see is yung funeral mo. But what Jesus see is yung mga sakit mo sa buhay, yung mga problema mo, na iniinda mo na matagal ng panahon. Nakikita po yan ng Panginoon. Pwedeng palakpakan natin si Lord? Christ's compassion is never detached from human suffering. Hindi po nawala ang awa ng Diyos sa hirap na dinaranas ng bawat isa sa atin. Iyon yung nais niya sabihin sa mga oras na to. At hindi niya lang tinitignan, pinagmamasdan lumakad yung coffin or yung prosesyon dito sa teksto na inaral natin. Hindi niya lang naman pinagmasdan yun eh. Hindi niya lang pinadaan, mga kapatid. At ganun din po sa atin. Hindi niya lang yan titignan. Alam niyo gagawin ng Panginoon? Papasukin niya yan. At babaguhin niya yan. At tutulungan ka niya. At pagagalingin ka niya. At palalakasin ka niya. Pwedeng palakpakan mo ang Panginoon. Iyon yung gagawin ng Panginoon. So as we continue reading, mga kapatid, verse 13, nahabag ang Panginoon. Ito na. Nahabag ang Panginoon sa byuda na makita niya ito. Iyon yung compassion na pinag-uusapan natin kanina. Sinabi niya sa byuda, huwag kang umiyak. In English, do not weep. Pastor, parang very invalidating si Jesus Nagluluksa ako. Tanayin nyo, nagluluksa ka. Wala yung asawa mo, patay na. Tapos ngayon, yung isa mong anak na binatilyo, patay na rin. Mag-isa ka na lang sa buhay. Tapos sasabihin ng Panginoon, huwag kang umiyak. Pastor, parang ang hirap na gawin na. Do not weep. Parang ang hirap gawin. Pero mapapansin nyo, kapatid, masasabi yan ng Panginoon unless alam niya kung paano magtatapos yung storya. Unless alam niya kung paano magtatapos yung storya. Pwede naman sabihin ng Panginoon, ano yung sinasabi natin mga kapatid kapag may patay? Condolence. Nakikiramay po kami sa inyo. Tapos sasabihin ng Panginoon, huwag kang umiyak. Try to imagine that, di ba? So unless alam ng Panginoon kung paano magtatapos ang storya, kaya kanya sinasabihan na do not weep. Ano pa yung greater na ibig sabihin na ito? Jesus speaks before He solves. Nagsasalita ang Panginoon bago niya resolbahan yung problema. Pastor, medyo blurred na. Medyo blurred na, Pastor. Di natin naiintindihan. So sometimes, ang Panginoong Jesucristo nagsasabi sa atin na huwag ka nang umiyak, kapatid. Pakitabik namin katabi mo, huwag ka nang umiyak. Yan, huwag ka nang umiyak. Hindi dahil hindi totoo
yung sakit na nararanasan mo. Hindi dahil totoo o peke lang o nagpapanggap ka lang sa mga problema mo. But because ang kapangyarihan ng Panginoon ay higit pa sa sakit na nararanasan mo. Ay higit pa sa problema na nararanasan mo ngayon. And God is knocking at the door of your heart right now. So listen to it carefully. Are you with me, mga kapatid? Narinig niyo po ba yung mga sinabi ko? Dahil kung narinig niyo to, papalakpakan niyo ang Panginoon. Mga kapatid, kung narinig niyo to, papalakpakan niyo ang Panginoon. At sinasabi ng Panginoon sa atin, huminto ka na sa pag-iyak mo, huminto ka na sa pagtangis mo, dahil higit ako sa sakit na nararanasan mo, dahil higit ako sa problema na kinakaharap mo. Pwede bang palakpakan mo ang Panginoon? Ang pananampalataya, kapatid, yung faith na sinasabi, ay hindi naghihintay ng himala. Sino yung nga naghihintay ng himala dito? Bago maniwala. Yun po yung faith, mga kapatid, ano? Hindi tayo naghihintay ng blessing, miracle, bago tayo maniwala. Ngunit yung faith, or yung pananampalataya, ay naniniwala ito sa Diyos na nangako. Dumating man ang himala ngayon, bukas, o sa walang hanggan. Pastor, lalim nun ah. So let's read John 20:29, mga kapatid. Ano sabi sa John 20:29? Ang sabi ng Panginoon kay Thomas, "Blessed are those who have not seen and yet have believed." Alam niyo kung sino yun, mga kapatid? Tayo yun. Tayo yun, ikaw yun. Tayo ay pinagpala kahit hindi natin nakikita ang gumawa. Tayo ay nananampalataya kahit hindi natin siya nakikita. At tayo ay pinagpala dahil doon sa ating pananampalataya. Pwedeng palakpakan mo ang Panginoon? Amen. 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 Kaya huwag ka nang umiyak. Huwag ka nang umiyak, kapatid. Umiyak ka na lang sa tuwa. Umiyak ka sa tuwa. Bakit? Dahil ang Diyos na sinasamba mo at ang Diyos na pinunta mo sa iglesyang ito na nagngangalang Hesukristo ay higit pa sa sakit at problemang kinakaharap mo. Amen? Church? While I'm saying that, I can see some faces that is very sad. Bakit? Di ba dapat kang matuwa? Kapatid, ngumiti ka, magalak ka, i-enjoy mo. Dahil ang Panginoon, minsan pa pinalaya ka kahit hindi ka karapat-dapat. Palakpakan naman natin si Lord. Ano pa yung mapapansin natin, kapatid? Ang Panginoong Hesukristo ay hinihipo ang mga iniiwasan ng relihiyon. Again, ang Panginoong Hesukristo hinihipo ang iniiwasan ng relihiyon. Kung babasahin natin, medyo nagulo yung slide ko. Alam niyo, mga kapatid, according to the Jewish law, mga batas, law ng mga Hudyo. Ito, samahan na natin. Ano yung ginawa ng Panginoon? Hinipo niya po yung beer. Sa storyan to. Nung lumapit siya doon sa mga binatilyo, sa patay na binatilyo, sa mag-ina, sa widow, hinipo niya yung beer, yung lagayan, nung bangkay, nung kabaong, yung patungan, mga kapatid. And according to Jewish law, kapag hinipo mo po, yung anumang patay, unclean, it makes you contaminated. Ganun siya. Ituturing kang madumi sa mga Hudyo nung panahon na to. This is the law during that time. Ngayon, hinipo ng Panginoon. Imagine that. Hudyo ang Panginoon. Pero bakit hinipo niya yung something that is unclean? Yan.
So religion avoids contamination, mga kapatid. Ang relihiyon, ina-avoid niya yung contamination. Ano yung kasabihan? Sa kamatis, mga kapatid. Dali. Ano yung sabi sa kamatis? Ihiwalay mo yung nabubulok sa hindi. Sa hindi nabubulok. Ihiwalay mo yung nabubulok sa hindi nabubulok. That's what Jesus did. So, ang Panginoon, nilalapitan ang mga makasalanan. Amen? Sa Hudyo, nagtataka yung mga Jewish. Bakit siya nakikisama sa mga kasalanan? Bakit siya nakikisama sa mga hentil? Yan. At bakit niya hinipo yung pinaglalagyan ng kabaong na tinuturing na madumi? At makikita natin, ang Panginoong Jesucristo hinihipo ang iniiwasan ng relihiyon o paniniwala. Ang sabi ng relihiyon, mga kapatid, stay away. May division, may barrier, may protection. Pero ano sa amin ng Panginoon, ilapit niyo sa akin yan. At hihipuin niya yung patay. Hihipuin niya yung puso mong natutulog. Hoy, gumising ka. Wait lang, gumising ka. Sino yan? Hoy, gumising kang natutulog. Dahil hihipuin ng Panginoon yung puso mong natutulog. Yung puso mong patay. Yung puso mo na kulang sa pananampalataya. Alam niyo po, yung kamatayan doesn't make him unclean or unholy, ang Panginoon Jesucristo, nung hinipo niya yung beer. Di naman siya naging madumi, mga kapatid, di ba? Pero yung kabanalan ng Panginoon overwhelms or overcome na tinuturing ng relihiyon na madumi. In-overcome niya yung death at ginawa niyang buhay. Sino na inaantok? Pastor, seryoso tayo. Bigla kang nagsasabing inaantok. So that's the gospel, mga kapatid. Iyon po yung mabuting balita ng Panginoon. Hinihipo niya at tinatawag niya yung mga bagay na patay at binibigyan ng buhay. Praise God. Ano sabi sa John chapter 1 verse 14? Napakita ko na kanina, na-spoiled ko na eh. The Word became flesh and dwelt among us. Ang salita ay naging laman at kasama natin ngayon, mga kapatid. Jesus became what we are so we could become what He is. Pastor, medyo magulo. Paano yan? Ang Panginoong Jesucristo ay naging tayo, naging fully human, pero walang kasalanan. Para sa pamamagitan niya, maging anak tayo ng Diyos. Para sa pamamagitan niya, magkaroon tayo ng likeness niya and yung righteousness niya sa pamamagitan niya. So, Pastor, ano ba tong cross? Ere, mga kapatid, ano ba to? Cross, ayan, cross yan. Pastor, ano ba yung cross na yan? Eto. Ang cross ay ang paghipo ng Panginoon sa kabaong ng isang katauhan. Nakikita niyo, mga kapatid, kung paano hinipo ng Panginoon yung beer? Yung balo. Ganon din yung ginawa ng Panginoon. Ito yung cross. Yan yung ibig sabihin niyan. Hinipo ng Panginoon ang isang katauhan. Para buhayin muli at makasama niya. Pwedeng palakpakan natin ang Diyos. Yes, hallelujah, Father. Continue to dwell in the midst of us. Continue to work in this place, O God. Let's proceed. Verse 14, then he came up and touched the bier.
And the bearer stood still, and he said, "Young man, I say to you, arise." Young man, I say to you, arise. Napakaganda po salita ng Panginoon. Ang Panginoon hindi po nag-pray. Nakita niyo mga kapatid? Ano yung ginawa ng Panginoon? Nag-utos po siya. Nag-utos ang Panginoon. Hindi siya nanalangin at humingi ng kapangyarihan sa kung sino man. Ang Panginoong Jesucristo hindi ganun. Dahil siya mismo yung authority. Dahil hindi siya nangihiram ng kapangyarihan. Are you with me, mga kapatid? So the voice that created life commands life. Ang Panginoong gumawa ng buhay ay inuutusan ang buhay. Ano sabi sa kabinatilyong natutulog? No, patay. Bumangon ka dyan. Paano nakarinig yun? It's a miracle, mga kapatid. Ang gumawa ng buhay, inutusan ng buhay. Hindi siya nanghiram ng kapangyarihan. May kilala ba kayong ganun, Diyos? Other than Christ, wala po. Dahil hawak niya yung authority. So mga kapatid, balik tayo sa Genesis. Ano sabi sa Genesis, mga kapatid? Let there be light. And there was light. Amen? Are you with me? Shake up, shake up. Pakitapig yung katabi, makinig ka. Okay? Genesis, yung sa book of Genesis, nag-umpisa na let there be light. And in this book of Luke, nagpatuloy siya at inutusan niya yung buhay. Young man, arise. It is the same voice, it is the same creator, and it is the same power. Are you with me? Makapangyarihan ang ating Diyos na sinasamba, mga kapatid. So it is the same as Lazarus. Nung tinawag siya ng Panginoon at binuhay. Pastor, ano naman ang kaugnayan nito sa buhay natin? Inaantok na ako sa papakinig sa'yo. Oy. No. It is the same calling right now that is calling you. Who is addict? Addict in what? Addict in gambling, addict in vices, sugal, bisyo. It is the same voice that is calling you right now. Come back to me. And it is still the same voice that calling those prodigals. Ano po ba yun, Pastor? Prodigals. Yung mga anak na lumayo ang puso sa Panginoon. Maaring hindi ka nagsisimba at maaring ring nasa simbahan ka. Ngunit malayo ang relasyon mo sa Panginoon. And it's still the same voice that calling a dead church. Ang patay na simbahan. Hindi ko naman sinasabing yung Jesus yun. Dahil tayo ay buhay. Amen? Tayo ay buhay, mga kapatid. Sa ating pananampalataya kay Kristo. Are you with me? Yan. So let's proceed on verse 15. Verse 15, and the dead man sat up and began to speak. And Jesus gave him to his mother. Ayan na. Buhay na. Nagsalita pa. Ano? So fear seized them all, and they glorified God, saying, a great prophet has arisen among us, and God has visited His people. Binisita. And let's continue. And his report about him spread through the whole of Judea and all the surrounding country. So, Pastor, ano ibig sabihin nito? The crowd feared God. Bakit? Kinatakutan ng crowd ang Panginoon. Bakit, Pastor? Because the resurrection always create reverence. It always create reverence. Ano po ba yun? It is a deep respect o galang. Nagbibigay ng galang. Imagine mo naman, binuhay yung patay. Di ba? Sino hindi susunod sa Kanya? Sino hindi matatakot sa Kanya? Kung kaya niyang buhayin yung patay, di kaya niya rin
patayin yung buhay. Pag iyon ang nangyari, doon ka matakot, kapatid. Ayan. So today, the resurrection always produces worship. Makikita natin, mga kapatid. Balik tayo dito. And this report about him spread through the whole of Judea and all the surrounding country. Kumalat po yung mabuting balita at yung himala na ginawa ng Panginoong Jesucristo. Kaya naman, yung pagkabuhay always produces worship. Alam niyo, mga kapatid, listen. Mga kapatid, listen. Kung hindi po nabuhay ang Panginoong Jesucristo matapos ang 3 araw, baliwala po ang lahat ng ginagawa natin dito. Kung hindi siya nabuhay, walang kwenta tong pagsasalita ko dito. Kung hindi siya nabuhay, magsiuwi na lang tayo. Pero, ang pagkabuhay ng Panginoon ay nag-produce ng pagsamba. Ay nag-produce ng pananampalataya. At iyon yung pinangahawakan natin, mga kapatid. Amen? Pastor, medyo tumatahimik na. I would like us to see that, mga kapatid. So today, mga kapatid, marami ang humahanga sa Panginoon. Marami ang naniniwala sa Panginoong Jesucristo. Tanungin mo yung naglalakad dyan sa kanto, kilala mo ba si Jesucristo? Oo, kilala ko. Nagtitiwala ka ba kay Kristo? Tanungin mo. Hindi ko alam. Ewan. Ibig sabihin po nun, kapatid, marami pa ang nangangailangan sa Panginoong Jesus. Today, marami ang umahanga at naniniwalang may Jesus. Ngunit konti lang ang natatakot sa Kanya. Ngunit, ang patay na bagay ay nagkaroon ng buhay. Yung entertainment na tinatawag, mga kapatid, o yung libangan, ay nagiging pagsamba. Yung relihiyon na tinatawag ay nagiging relasyon. Yung ginawa ng Panginoon to, yung sinasabi ko, yung resurrection of Jesus Christ. Yung relihiyon, nagiging relasyon. Yung pagdalo, tulad nito, nagiging pagsuko. Pagsuko sa Panginoon. So mga kapatid, dito na ako magtatapos. Can I invite music team? Sabi ko sa inyo, saglit lang ako. Mga kapatid, ang himala sa Nain ay hindi lang kwento tungkol sa isang biyuda o isang binatilyo na namatay. Ito ay kwento tungkol sa hari ng buhay. Sa hari ng buhay. Si Jesucristo. Hari po siya ng buhay. Na ano? Na hinarap ang kamatayan. Are you with me? Listen, mga kapatid. Itong kwentong ito ay tungkol doon sa nagbibigay ng buhay. Na hinarap yung kamatayan at pinatigil ito. Pastor, ano ibig sabihin ulit ng cross? Ito yung tungkol sa paghipo ng Panginoon sa isang katauhan na dating patay. Naintindihan po ba natin? And I wanted to share something that is great and truth. Mga kapatid, hindi pinigilan ni Jesus ang bawat libing sa Israel. Are you with me? Hindi niya pinigilan yung bawat libing sa Israel. Hirap kaya nun. Hindi niya binuhay ang lahat ng patay noong panahong yun. Nung nagmi-ministry siya, hindi niya binuhay lahat ng patay. Bakit kaya? May pinili lang ba ang Diyos? Ayun, the biggest question. Bakit? Dahil ang bawat himala, listen church, ay isang tanda lamang na nagtuturo sa pinakadakilang gawain na kanyang gagawin. Yung mga himala, tulad nito, ay isa lamang.
pagtuturo o papunta ito, introduction lang to sa gagawin ng Panginoon sa buhay natin. Dahil darating ang araw na ang mismong Jesus na huminto sa isang prosesyon ng libing ay sasama sa sarili niyang prosesyon patungo sa Golgotha. I have my script. Baka makalimutan ko. Ang kamay na humipo sa kabaong ay ipapako sa krus, mga kapatid. At ang bibig na nagsabi na binata, bumangon ka, ay sisigaw na naganap na. Do you remember the last preaching that I kept on asking on each and every one of you? I tried to parallel the story, last preaching that I have sa gospel ng Panginoong Jesucristo. If you could still remember, the last thing I said is, it is done. On the cross of Calvary, sinabi ng Panginoon, it is done. Ang Panginoon ng buhay ay pumasok po sa kamatayan. Listen, church. Hindi dahil natalo siya sa kamatayan, kundi dahil iyon lamang ang paraan upang talunin niya ito. At nang dumating ang ikatlong araw, mga kapatid, niyanig niya po yung libingan. Are you following? Niyanig niya yung libingan. Yung batong nakatakip, nawala. Gumulong. Diba? Matapos ang 3 araw, muli siyang nabuhay. Yung kamatayan ay napilitang bitawan ang bihag nito at si Kristo ay muling nabuhay. Mula noon, ang kamatayan ay hindi na ang wakas ng kwento ng mga mananampalataya. Ang libingan ay hindi na muling destinasyon ng mga nakay Kristo. Tayo yun. Dahil ang ating tagapagligtas, mga kapatid, ang ating Diyos na sinasamba ay buhay. Ang Diyos na ating sinasamba ay may pag-asa. Sinasabi mong, Pastor, wala na akong pag-asa. Kapit ka dito. Kapit ka dito. Dito may pag-asa. So today's question, mga kapatid, eyes on the screen. What funeral did you bring today? Anong klaseng funeral ba yung bit-bit mo ngayon? Anong klaseng kabaong ba yung bit-bit mo ngayon? Kapatid, maaaring iyan yung marriage mo. Maaring isa sa atin na nandito ay mayroong broken family. Siguro, hinahanap-hanap mo na yung asawa mo. Siguro, broken-hearted ka. At hinahanap mo yung pagmamahal na yon. At maaring yun din yung calling. Anong klaseng funeral yung dala mo ngayon? Maaring yung calling mo sa Panginoon. Maaring some of us here are called to be a pastor. Some of you are called to ministry, to serve God wholeheartedly. Bakit hindi ka magpatuloy, kapatid? Bakit hindi ka lumapit sa Kanya? And siguro yung mga funeral natin ngayon, sa buhay natin ngayon, yung mga kabaong na bit-bit natin sa simbahang ito, sa iglesyang ito, maaaring yun din sa mga kabataan, yung purity na nawala. Maaaring isa sa atin dito, yung mga pag-asang nawala. At sa tingin mo, yung buhay wala ng pag-asa. At maaaring yung pananampalataya na meron ka, ay unti-unti nang nawawala. Yung dating napakainit mo, ngayon nandito na. Ngayon wala na.
So the greatest question, mga kapatid, will you let Him interrupt your funeral? Hahayaan mo ba ang Panginoong Hesukristo hipuin yung patay mong puso? Yung patay mong relasyon? Yung patay mong buhay? Hahayaan mo ba yung Panginoon gambalain yung prosesyon mo? One thing I realized, mga kapatid, when I am trying to study this, yung kamatayan, kailanman hindi. I-hold, ihinto, yung may akda ng buhay. Tinagalog ko. Ang kamatayan ay hindi kayang pigilan ang may akda ng buhay. Pwedeng palakpakan mo ang Diyos na buhay. Mga kapatid, I made this in AI. The voice that created the universe can recreate your life. Kaya niyang baguhin yung buhay mo. Kaya niyang ayusin yung buhay mo. Siya yung gumawa niyan. Siya yung nagbigay ng buhay sa atin. Kaya bumalik ka sa Kanya dahil aayusin ka niya. Are you with me, church? So the title of this sermon, when Jesus interrupts your funeral, will you let Him? And right now, God is asking you, ano yung mga bagay na hindi mo pa nasusuko? Ano yung mga bagay na patuloy mong kinikimkim sa buhay mo? Ipahipo mo yan sa Panginoon. Bubuhayin niya yan. Aayusin niya yan. Magkakaroon ng solusyon dyan. Can I invite music team? And can I invite everyone to stand up? Can we please worship our God wholeheartedly as a church? Today, mga kapatid, we can surrender everything to God. And every day of our life, sa susunod pang panahon, pwede nating isuko lahat. Nasa iyo yan, kapatid. Pero this is the right time. This is the right moment for us. Yung mga kabaong sa puso natin, sa kaluluwa natin, this is the right time to surrender it to God. At hayaan mo ang Panginoon ang mag-recreate niyan. Hayaan mo ang Panginoon ang mag-mold niyan. So together with this song, na kinanta natin kanina, mga kapatid, ano nga ba ang nakita mo na sa akin ay ninais mo? Sa totoo lang, kapatid, the answer to that question is, wala eh. Ano bang meron sa atin? We all undeserving. We all don't deserve everything. Pero dahil sa pagmamahal niya, nilapitan ka niya. What is the cross? It is the touch of God in humanity. So can we sing this song together, mga kapatid? Ano bang nakita mo na sa akin ay ninais mo? Di ko inakala ako ang pinili mo. Kahit sa madilim kong daan, tinawag ang aking pangalan. Inangkin ang kasalanan ko, kahit kailangan sa iyong iyakap, ako ay di nabibitaw sa iyong tawag. Naman ang puso ko ikaw, ginawa mo ang lahat kahit di man ako tapat. Pag hindi mo sa akin ay sapat, ano ka bang nakita mo na sa akin ay ninais mo? Hindi ko inakalang ako ang pinili mo.
ng kasalanan ko. Kahit di kailangan sa iyong iyakap, ako ay di nabibitaw sa iyong tawag. Laman ang puso ko ikaw, ginawa mo ang lahat. Kahit di man ako tapat, pag-ibig mo sa akin ay sapat. Sa iyong iyakap, ako ay di nabibitaw sa iyong tawag. Laman ang puso ko ikaw, ginawa mo ang lahat. Kahit di man ako sapat, pag-ibig mo sa akin ay sapat. Can I invite Ann? Ann, tara dito. Samahan mo kami. Church, ang daming preaching tungkol sa revival. Ang daming preaching patungkol sa fire. Revival, fire. Revival, fire. Paulit-ulit. Pero kailangan natin yun, kapatid. Kailangan nating araw-araw manumbalik sa Panginoon. And as we sing this song, mga kapatid, can we sing this wholeheartedly as a church? Panghawakan natin tong kantan to. Alam nyo, sa mundong to, magulo. Alam nyo, sa mundong to, maraming problema. Alam nyo, sa mundong to, maraming struggles. Pastor, nung nakilala ko ang Panginoon, problemado ko. Nung nakilala ko siya, bago ko siya makilala, problemado ako. Nung nakilala ko na siya, problemado pa rin ako. Mga kapatid, hindi nawawala ang problema. Pero sa oras na kumapit tayo sa ginawa ni Jesucristo, sa oras na sumampalataya tayo, sumuko at isinuko ang buhay natin sa Panginoon, lahat ng problema may solusyon. Ang lahat ng bagay sa ating buhay pwedeng mapagaan. Kaya mga kapatid, itong oras na to is a Sunday celebration. Sunday celebration is the goodness of God, of our Father. So this time, let's worship our God wholeheartedly as a church, as a one, as a body of Christ. Damhin natin to, ibigay natin to sa Panginoon wholeheartedly. Come on, church. Ako'y di nabibitaw sa iyong tawag. Yes, Father. Laman ang puso ko This is our prayer, O ikaw, ginawa mo ang lahat. Thank you, Father. Kahit di man ako Thank you, Lord. tapat, Thank you, God. pag-ibig mo sa Come on, church, let's akin worship our God. sapat. Come on. Sa iyong iyakap, ako'y di nabibitaw sa iyong tawag. Laman ang puso ko ikaw, ginawa mo ang lahat. Kahit di man ako tapat, pag-ibig mo sa akin ay sapat. Ika'y paglilingkuran, di mo ako iniwan. Come on, Holy Spirit. Kahit ako ay hindi karapat-dapat, pag-ibig mo ay tunay, ika'y walang kapantay. Salamat, O Jesus.
mo ay tunay, ika'y walang kapantay. Salamat, O Jesus, tinapos mong lahat. Ako ay di nabibitaw sa iyong tawag. Laman ang puso ko'y ikaw, ginawa mo ang lahat kahit di man ako sapat. Pag-ibig mo sa akin ay sapat. Sa iyong iyakap, ako ay di nabibitaw. Sa iyong tawag, laman ang puso ko'y ikaw, ginawa mo ang lahat kahit di man ako tapat. Pag-ibig mo sa akin ay sapat. Sa iyong iyakap, ako ay di nabibitaw. Sa iyong tawag, laman ang puso ko'y ikaw, ginawa mo ang lahat kahit di man ako tapat. Pag-ibig mo sa akin ay sapat. Yes, Father. Church, kumpletuhin ko na yung lyrics kanina. Siguro wala aksidente kung bakit yung dulo nun is kulang. Kasi yung dulo nun is yung preaching ni Pastor Tom, which is ginawa niyang lahat. Hallelujah, Father. Let's sing. Walang hangganan, walang hangganan, Hallelujah, Father. bukas, ngayon, at magpakailanman. Yes, Lord. Aking kasalanan, Come on, church. tinapos at binayaran. Lord God, pinakita mo ang iyong kakayahan. Hallelujah. Church, are you happy? Let's keep on clapping our hands to the one and living God. Come on. Let's keep on clapping our hands to the one who saved us, to the one who is coming, to the one who break the curse. Mga kapatid, ang sarap magpuri sa Panginoon. Kapatid, sa totoo lang, ayokong huminto dito, ayokong bumaba muna. Kasi sobrang sarap magpuri sa Panginoon. Lalo na kasama ko kayo. As a church, mga kapatid, patuloy po tayong magpuri, sumamba sa Diyos na buhay. I don't want to stop, mga kapatid. I want God to move in this place today. Dito aksidente, tama si Ann. And God would love to do something else, something glory, something good, something that is promising in our life. Pwedeng palakpakan natin ang Diyos na buhay muli. Pwedeng palakpakan natin ang Diyos na buhay. Pwedeng palakpakan natin ang Diyos na buhay. This is the time to worship our God. Can we keep on worshiping the God who saved us? Can we keep on worshiping the God who saved us? He's the one. He's the one.
the answer to our problems. He's the one who is our hope. He is the one and only one that is soon to come. He is our soon coming King, mga kapatid. Thank you, God, for this is not an accident. Patuloy niyong buhayin ang natutulog naming kaluluwa. Patuloy niyong buhayin ang patay naming pananampalataya. Panginoon, di kami karapat-dapat. Wala kaming may pagmamalaki sa harapan mo. Pero salamat, O Diyos. Dahil sa krus ng Kalbaryo, namatay ka para sa amin. Matapos ang 3 araw, muli kang nabuhay upang patunayan ang dakila at kamangha-manghamong kapangyarihan. Salamat, Lord. We will keep on glorifying you. We will keep on worshiping you. We will keep to lift your name on high. And as a church, mga kapatid, this is our prayer in the mighty and majestic and matchless name of our soon-coming King, Jesus Christ. Ang lahat ay magsabi ng Amen! Good morning. Parang gutom pa. Good morning. So, I would just like to share sound. 10 years na po akong graduate ng koleyo. Kasabay ba kita? 10 years na kaming graduate. Diba? Hindi lang halata. Bagets pa eh. At sa 10 years yun, nagpapasalamat ako kasi ang laki na nang nabago ng Lord sa buhay ko. Pero yung pagka-graduate sa college, hindi yon sa sarili ko lang kakayanan. Gusto ko sa inyong ibahagi yung 3 pagkakataon na yung dasal ko sa Lord na tulungan niya ako is talagang tininig niya. Number 1 is, meron akong family friend from the US na nung wala akong pang tuition, second year, second sem, tinawagan niya ako from US. Sabi niya, may ID ka ba? Bigyan kita ng pang tuition mo. Answered prayer? Amen. Then second one is that, alam niyo po ba na pumapasok ako sa BSU, lukot yung uniform ko. Kasi wala kaming plancha. Bawal umiyak. Kasi yung friend ko sabi niya, anong gusto mo regalo sa birthday mo? Sabi ko, parang gusto ko ng plancha. Aba, tinotoo niya. Sabi niya sa mami niya na nag-a-abroad, isa yung engineer, si Tita Eleanor. Sabi ni CJ, Ma, ang gusto regalo ni Gren sa kanyang birthday ay plancha. Birthday ko, dala-dala sa BSU ng best friend ko. Plancha, regalo niya. Simula na din ako pumasok lukot ng uniform. Oh, amen? Answered prayer? By the way, yung nagbigay sa akin ng tuition, si Tita Nita yon at kasama na siya ni Lord. At yung number 1 na isi-share ko sa inyo is, yung best friend ko ng college, ang name niya is si Rachel. Wala akong pamasahe, papasok at pauwi. At siya ay may 100. Hindi naman siya mayaman eh. Kasi single mother ang kanyang ina. Tapos pinalaki silang magkakapatid 5. Pero, alam niyo po, sabi niya, pasok ka. Bigay ko sa yung 50 pesos ko. Diba? Answered prayer? Why am I sharing this to you? Emotional lang ako kasi kung yung mga tao na yon can change a person life like me. 10 years na akong graduate ng college. All the more tayo dito sa church. Amen? Okay. So I would just like to share with you the power of giving and how it can change a person's life. Siguro kung hindi ako binigyan ng pantuition or hindi ako naibili ng plancha ng best friend ko or hindi ako binigyan ng 50 pesos or hinati niya 100 pesos niya para makapasok sa school, hindi niyo ako kaharap ngayon. Why am I sharing this to you? It's because every money that you put into these boxes, it becomes a vessel and channel of God's blessing to our churchmates. At kagaya nga ng sabi ni Pastor Tom kanina, di ba? Ganda na preaching niya. God meets you at the place of your greatest difficulty. At sometimes in those places, He uses people to bless you. So, lagi nating tatandaan na bago tayo maging giver dito sa mga boxes na to, we were once recipients. And the
pinakamagandang na-receive natin ay ano? Ang pagmamahal ng ating Panginoong Hesus mula sa pagkapako niya, di ba, sa krus. So, let's pray. At ang ialay natin ating mga tithes offering ngayong araw na ito. Lord, maraming salamat sa kakayanan namin, Panginoon, na magbigay. Bago kami naging mga giver, Panginoon, we were once recipients of your love and the giving of other people around us. May you bless them, Panginoon, and may you bless us, Panginoon, na yung bawat sentimong kinikita namin, Panginoon, na nagmumula sa pagpapagal namin at sa biyaya mo, ay magamit para sa iyong glory, Panginoon, para mas maraming makakilala sa iyo at para mas maramdaman ng bawat isang anak mo, Panginoon, na hindi sila nag-iisa. Nawa po lahat ng generous at mapagbigay, Panginoon, lalo niya pa po silang i-bless. Lahat ng mga nangangailangan, Panginoon, bigay niyo po ang kanilang mga pangangailangan, Panginoon. Panginoon, hindi pa po namin hinihingi, kagaya nga po ng nasa preaching kanina, ay ibinibigay mo na. Ang kailangan lang namin ay maging matapat at magmahal lamang sa iyo, Panginoon. Lord, maraming salamat sa biyaya na ipinagkakaloob mo sa iglesyang ito, Panginoon. We declare that this church is a victorious church, a loving church, and most of all, a giving church. To you be all the highest praise and glory in the mighty name of our Lord and Savior, Jesus Christ. Amen. Hallelujah. Kami narito ngayon at nananabig sa inyong presensya. Ayun pala, meron pala tayo ngayong pabatid. So, wag muna po tayong alis at merong special number ang ating mga juniors. Maaari pa natin silang palakpakan. Ayun naman. Susunod pa yung mga adults natin dyan. Susunod daw po next week. Naku, parang kinabahan sila. Nananabig na makita, luwalhati ng iyong mukha. Ako ay narito ngayon, naghihintay. Inaasam-asam presensya mo'y muling maranasan. Ako ay narito ngayon, nananabig. Nananabig na makita, luwalhati ng iyong mukha. Sumasayaw na nga, sa galat tumatawa. Nananabig na makita. Pupurihin kita, Hosanna, Hallelujah. Buong maghapon ay anong ligaya sa tuwing inaawitan kita. At ihahayag ko dakilang pagmamahal mo, ipagsisigawan sa buong mundo, luwalhati sa pangalan mo. Pupurihin ka sa awit ko, di mapipigil ang puso kong ito, di magsasawang magpuri sa iyo. Sasayaw sa galak ng gusto, luwalhati sa pangalan mo. Pupurihin kita, Hosanna, Hallelujah.
Hello, Mike. Mga kapatid, nag-enjoy ba ang lahat? Na-bless ba ang lahat? Dapat lang. Yan, dadaling ko na to, sariling sikap ako. Yan. Are we all blessed, mga kapatid? I hope and pray na hindi lang nagtatapos kung ano man yun napakinggan natin o naaral, ano? Is there any announcement, kapatid? Yan, announcement po mga kapatid, ano? So, Adult Fellowship today, July 19, 2026, after this service. So, wala po tayong teaching, ano? Fellowship po yan. And also, Juniors Fellowship. This would be next week, July 26, 2026, after the service. And next, ayan. So, social media, comparison, and contentment, July 19. Today, Young Adult Lunch Fellowship. Ayan. Ang daming fellowship. Parang bongga yung sa ano, no? Sa Young Adult, ano? Pinag-effortan talaga, oh. So, kami yung mga Young Adult. Let's go. Anyway, purihin po ang Panginoon sa mga kabataan na nagsayaw. Iba-iba yung mukha nyo, no? Yung iba parang broken, yung iba parang depressed. Tapos muntik na rin kayo magsabay-sabay. Muntik lang naman, de, biro lang. I love you guys. So yan, purihin po ang Panginoon. Pwedeng palakpakan natin ang Diyos. At habang pumapalakpak tayo sa Diyos, pwede bang tumayo ang lahat? Hallelujah, Father. And since we are all blessed, let us all pray and again, invite everyone to the presence of our one and only King. Hallelujah, Father, we praise you today, O God, and we glorify your name, O God. Thank you, Lord, for this wonderful Sunday celebration, Panginoon. Panginoon, nawa nakita mo ang saya ng puso ng bawat isa sa iglesyang ito na patuloy na nagnanais purihin ka, patuloy na nagnanais na sambahin ka, patuloy na nagnanais maayos at mapalapit pa sa iyo ang kanilang mga buhay. Father, thank you so much. Wala kaming masabi kundi maraming salamat sa dakila mong pagmamahal sa amin. Nawa, Father, magampanan din namin yung gampanin namin sa iyo. Tinawag mo kami upang ipahayag ang dakila mong pagmamahal sa iba. Tinawag mo kami upang ipahayag ang mabuting balita na ikaw ang tunay na Diyos na buhay. Naway magampanan namin to ng naayos at naayon sa iyong kagustuhan. Father, we praise you, we glorify you. Taas po natin mga kamay. Nawa ang naisin ng Panginoon ay mapasa inyo, mga kapatid. The Lord bless you and keep you. The Lord make His face shine on you and be gracious to you. And the Lord turn His face toward you and give you peace. Hallelujah, Father. Let your will be done on our life. We love you. We will glorify you. We will keep on serving you in the mighty, majestic, and matchless name of our soon-coming King. In Jesus' name. Amen. Amen. Praise. Ayan. So, mamaya po sa mga ka-age bracket po namin, 26 to 50, yung mga millennials, mamaya po sa likod after the service for our fellowship. Ayan. So, ayan. Patuloy na papurihan natin ang Panginoon. Sayawan natin si Lord. Amen. Ayan. Let's shout the name of Jesus. Come on. Jesus. 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 Itataas ang ngalan mo, Jesus, kailan
Nagsisigaw, woo! Pangyarihan mo, wala nang babantay. Kalwalhatian mo, Jesus, itataas, itatanghal, isisigaw, magpakailanman. Itataas, itatanghal, sisigaw, Jesus. Itataas, itatanghal, sisigaw, Jesus. Itataas, itatanghal, sisigaw, Jesus. Itataas, itatanghal, sisigaw, magpakailanman. Itataas ang ngalan mo, Jesus, kailan pa man. Itatanghal, kadakilaan mo, sadyang walang hanggan. Isisigaw, kapangyarihan mo, wala nang pabantay. Kalwalhatian mo, Jesus. Itataas, itatanghal, sisigaw, magpakailanman. Itataas, itatanghal, sisigaw, itataas, itatanghal, sisigaw, itataas, itatanghal, sisigaw, Jesus. Itataas, itatanghal, sisigaw, magpakailanman. Sa baba. Itataas, itatanghal, sisigaw, Jesus. Itataas, itatanghal, sisigaw. Itataas, itatanghal, sisigaw. Itataas, itatanghal, sisigaw, magpakailanman. Praise you, Lord God. Hallelujah. God bless po everyone and see you po next week for our Sunday service and Wednesday for our prayer meeting. And God bless po everyone.